sandali na lang. Tayo po ay nagagalak dahil meron tayong tagapagsalita na hindi taga Hong Kong. Si Pastor Carlos po ay nakabase sa Israel at siya po ang ating pinuntahan doon sa magandang Bible land. I call Israel the Bible land. Okay. Si Pastor po ay, at si Pastor Jingjing ay nagpapastor sa Christ is King World Harvest International. So meron po silang church sa Cebu City, at sa Manila. Yes. At hindi lang yan. 6 sa Israel, at sa Dubai, at sa UK, at meron pa, Pastor? Si Pastor na lang magsasalita mamaya. Dahil nung tinanong ko si Pastor Regine, sabi niya, he's a servant of God. Okay? Paano ko po introduce si Pastor? Sabi niya, he's a servant of God. That's all. So, si Pastor na lang po magsasabi mamaya. Si Pastor po ay Cebuano ang salita. At si Pastor Regine naman ay Ilocano. Oh, sabi sa'yo. Maraming mga kapatiran na Ilocano dito. So sila po ay may isang anak na gwapong may asawa na. At meron na rin isang apo na babae, pastora, babae. So ngayon po sila ay matutulog dito sa ating quarters. At aalis na rin bukas. So, si Pastor po ay pupunta sa Beijing and then sa Greece and finally back to Israel. Siya po ay nakabase sa Israel. So, pag-pray po natin na lahat tayo makapunta sa Israel, ano? Yes! Yes! One day, I want to go back. Okay. So, without further ado, binibigay ko na po sa inyo ang man of God, Pastor Carlos Moncada Jr. Po, marami, and thank you, Pastor Ronald, and Pastor Susan, at si Pastor Grace, nakasama namin kahapon with her composition na song, which we enjoyed so much. At salamat sa Lord na ngayon ay makasama kayong lahat dito sa Alive in Christ. This is my second coming here. Second coming here. Last time ay siguro many years ago, before the pandemic siguro yun, or after the pandemic, yung napunta rito. At salamat sa Lord na nakabalik na buhay. Dahil sa lahat ng gera sa Israel, ay yung iba ay nag-aalala kung makakasurvive pa tayo doon. But our God is alive. Kung ginawin natin kanina is waymaker, miracle worker, kaya naman punong-puno ng himala ang ating pag-stay sa Israel. Kaya bago ko rin i-share ang message ni Lord, since maraming Amerikano, Ilocano pala dito, ay tawagin ko ang aking wife. She is also pastoring CK, Crisis King in Manila. Siya ang nag-oversee sa mga gawain sa Luzon, Visayas at Mindanao. At praying din na siya ay makasama sa international missions. Doon nakasama na rin siya sa Israel, sa Dubai, at iba pang mga places. Pero yung mag-stay talaga din. Sa ngayon ay doon siya nakafocus sa Luzon, Visayas, Mindanao dahil maraming mga bagong open din na gawain. Kaya naman siya ay mother na nag-oversee doon. Mga bata pa kasi yung mga nagpaparamit kay Lord dahil mga estudyante ko dati sa University of Cebu ay na born again, the disciples sila ngayon ang humayo sa iba't ibang probinsya sa Luzon, Visayas, at Mindanao, and even in different parts of the world ay mahayo na din. Kaya Pastor G. Praise the Lord. Ay pagkabigat yung amin kakabsat. Para sa mga Cebuano, maayong buntag sa tanan. Okay, so you're really indeed so blessed, and we're also so blessed that we came here. Alam niyo po, talagang hindi po kayo ordinary na mga tao. You are extraordinary people that it's really Christ-likeness to leave behind many things of our lives. The power of living. Si Lord, iniwan po niya ang langit, ang kanyang kingdom, ang kanyang kingship
ang lordship niya sa taas sa langit. And He came here to redeem us, to restore us, to renew us. And that's who you are as well. Amen? You came here hindi para sa sarili ninyo dahil mababaw lang po kung pumunta kayo dito dahil lang sa pera. But we are really believing that you have a great purpose. You really have a great purpose. Why you came here is also to redeem people, to renew people, and to restore people back to their original design to serve God, to love God, and to worship our living God. That's all. God bless you all. Praise the Lord. Siya palagi nag-preach din, kaya pwedeng siya rin na mag-preach. But since ako na ang tinawag ni Pastora, itutuloy ko na. At sa biyaya ni Lord yesterday, ay ang Lord lagay sa aking heart ang message to share at sa ngayon din. Kaya naman, if you are now ready, we will go to the book of John, the Gospel of John, and receive the Word of God. I will just try to use my gadget here para makontrol ang PowerPoint para maka-follow kayo sa ating pupuntahan ng mga talata sa banal na kasulatan. And Gospel of John, chapter 20, verse 21. If you will please join me as we read all together. Ready, go. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." May the Holy Spirit impart to us what is in the mind and heart of the Lord. 39 years ago, I encountered the Lord in a personal way. I was dying, no hope, no help. But when the Lord led me to pick up that Bible in my bookshelf, dahil nag-aaral ako noon doon sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa. At the same time, working doon sa university, kaya working student ng time na yon. I've used my body after classes, whole day, diretso doon sa basketball, kahit ang height, hindi pang basketball. At minsan ay volleyball din, dahil I love sports. Pero wala akong extra na t-shirt. Papasok ako sa office na basang-basa ng pawis dahil so confident na ako'y may athletic na body at hindi ako tatanlan ng sakit. Dahil pag ako'y inuubo nun at sinisipon, kumakain na ako ng Vicks, ay solved na ang ito at sipon. At pag ako'y nilalagnat, ay nag-exercise lang ako, papawis lang, tanggal ang lagnat. Akala ko ay pwedeng gano'n, pero nagkasakit ako, nagkaroon ako ng severe bronchitis. At sabi ng physician ng university, mag-take ako ng medicine dahil grabe ang aking kalagayan. Eksakto, nagkaroon ng EDSA revolution. Noong time na yon, there was a revolution inside me. At the same time, revolution outside. Pero noong time na yon, it was then that the spiritual revolution came to me when I started to read the Bible. By myself, early in the morning, I could not sleep. Dahil pag umihiga ako, ako'y umuubo, diretso, meron ng blood na lumalabas at hindi ako makatulog, kaya yung Bible ang pinakita ng Lord sa akin na basahin. And I started to read this Bible. First page pa lang, ang experience ko ay supernatural. As if that God was just in front of me, talking to me as I read the first page of the Gospel of Matthew. Dire-diretsong binasa ko yun, bagamat medyo boring yung first page ng Book of Matthew dahil puro mga bigat, puro bigat, ang bigat, pero dire-diretso lang ako ng basa until I started to see myself na isang sinner, and I started to see myself na hopeless, na pag namatay ako sa time na yon, I will surely go to hell. Dire-diretso akong basa ng basa until I also started to see that our God is a loving God, and He sent the Lord Jesus and died on the cross so that a person like me could believe in Him, at ako'y mananampalataya lang sa Kanya, ako'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And I was ready to die during that time dahil nung makita ko na meron pala akong Savior at ang Lord Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin, I knelt down and I cried out to God, Lord, kung mamamatay ako ngayon, I don't want to go to hell, I want to go to heaven to be in your presence. Kaya patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan ko at linisin mo po ako. Naka-attend ako ng maraming Bible study before that. At maraming time na rin na tinanggap ko si Lord through the prayer of acceptance. Kaya memorize ko na yung prayer of acceptance because I did it many times
Kaya lang, for 3 years, so hardened ang aking heart dahil uso ang activism noon. Isa ako sa mga aktivista. Noong time na yon sa PUP na sumisigaw, ibagsak ang diktaturang U.S. Marcos. At isa ako sa mga nasa rally doon sa Menjula at sa Libasan Bonifacio. Isa ako sa mga natikim ng Tirgas noon. So, balit, bagamat napupunta ako sa mga Bible study, ang aking heart at mind doon sa rally kaysa Bible study. Pero memorize ko na yung Sinner's Prayer. Kaya on that early morning, yung memorize ko na Sinner's Prayer, I did it wholeheartedly. I did it wholeheartedly. For the first time that I cried praying. Dahil hindi ako sanay umiyak noon, dahil ako'y waray-waray. Pinanganak ako sa Samar, waray-waray, matapang, hindi umorong maligas. Yan yung kanta ni Dina Blanca noon, at yun ang pinaninigan ko na ang tunay na lalaki hindi marunong umiyak. Ang umiyak lang ay bakla. Kaya dahil ang sarili, hindi ako bakla, hindi ako iiyak, kahit anong problema. Pero nung time na yun, for the first time, my heart got softened in the Word of God, and I knelt down and cried out to God, Lord, kung mamamatay ako ngayon, I don't want to go to hell. I suffered already, but just trying to finish my studies, tapos magsasuffer pa ako doon sa hell throughout eternity. Please forgive me, cleanse me, I surrender my whole life to you. Come into my heart, Lord Jesus. And starting today, Lord, come and take over. And I'm ready to face you, God. Buti na lang, nadugtungan ko yung aking prayer. At ang dugtong ay, Lord, if you will allow me to live, I will serve you the rest of my life. And God answered my prayer. I am alive. Kahit naggera sa Israel, buhay na buhay. At dito sa inyong harapan, hindi ako ghost preacher na narito. Ako'y buhay. Kung sa Pilipinas, uso ang mga ghost project. Pero ako'y isang buhay dahil buhay ang ating Diyos. Alive in Christ tayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya naman, ang sabi ni Lord, dahil buhay tayong lahat, peace be with you. Harapin mo yung tatabi. Sabihan mo, peace be with you. At ang Lord ay may sinasabi sa atin, as the Father has sent me, I am sending you. Kaya katulad ng sabi ni Pastor G kanina, narito kayo, hindi lang to earn money, dahil sa Pilipinas ay medyo less ang opportunity, but you are here for a purpose. Kayo ay pinadala ni Lord sa lugar na ito, lalo't narito kayo sa gawain ng Panginoon, ang Lord may gustong ipagawa sa bawat isa. At mga kapatid, if you are ready now, just open your heart and allow what God wants you to receive this morning to come into your heart and be filled and leave this place never the same again. The title of this message is Partakers of Divine Nature. Partakers of Divine Nature. Nabanggit kanina ni Pastor Beng na nung napunta sila sa Israel at lahat ang Israel ay talagang yan ang Bible land. I live in the Bible land. And because I live in the Bible land, I want to experience the Bible every day. Na hindi lang pinag-aaralan, hindi lang pinapangaral, hindi lang na binubulay-bulay, minimemorize ang verses, pero talagang maranasan day by day. Because our God is alive, Jesus rose from the dead, and because He is alive and He is in our hearts, mga kapatid, tayo na ay may bahagi ng Kanyang katangian. Partakers tayo ng Kanyang divine nature. Because Jesus is in us, and we are in Him. And we are called, mga kapatid, not only to serve. Though you are here, I believe, not only to earn money, but to serve, but we are here also to share in the nature of the one who sends us. No other than our Lord Jesus Christ. Dahil ang sabi ni Lord Jesus, kung paano ako pinadala ng Ama, ako rin man, pinapadala ko kayo. Pinapadala kayo ni Lord sa inyong mga employers. Ang bahay ng inyong employer, ang inyong mission field. And God wants you to go there as the servant of the Most High God. Nung nakapag-spend ako dito ng maraming buwan, I studied in Ecclesia Theological Seminary, doon sa may bandang yon, unahan ng Yunlong. Doon sa may Yunlong area. Napag-enroll ako doon at nanasan ko dito yung mga rally, yung pamilyo na nag-rally dito, protest, at nakatikim din ako ng
ang dito ng tear gas dyan sa may sentral. Dahil nataon, paglabas ko ng train ay meron ng tear gas sa mga realista. At nung time na yun, ang nilagay ni Lord sa heart ko is to continually pray for Hong Kong. Dahil ang Hong Kong nung time na yun ay merong darkness na nagbabanta. Mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo, kung paano pinadala siya ng Ama, tayo rin naman ay pinapadala sa isang lugar kung saan tayo naroon. Noong time na yun, I know na ang mission ko noong time na yun is to intercede na yung darkness dito sa Hong Kong hindi matuloy. Kaya every day I will declare, Lord, let there be light in Hong Kong. Let there be life in Hong Kong. Let there be love in Hong Kong. Dahil noong time na yun, merong darkness na nagbabanta. May balibalita ng time na yun, ay mga tangke ng giyera ng mainland China, ay nasa boundary na pumasok dito. At medyo masyadong magulo, lalo na dito sa may central ng time na yun, dahil dyan ang mga rally. Pero mga kapatid, ang lagay Lord sa akin ng time na yun, ay as the Father has sent me, I'm sending you to pray and to pray and to pray. Mga kapatid, kayo ay pumunta sa inyong workplace. Every time na tapos ang worship service sa lugar na ito, you will go there, sent by the Lord Jesus. Partaker of His divine nature. Carry natin ang nature ng Panginoon because we have Jesus in us. And as the Father has sent the Lord Jesus, tayong lahat din naman, mga kapatid, sinesend ng Panginoon not only to fulfill the Great Commission, to share the gospel, the good news to others, but also to experience great transformation and impart great transformation to others. At I have seen, nakita ko kung paano maraming buhay ang nabago. As I share the gospel, as I share the word of God, I have seen mga drug addict, mga estudyante ko dati, kung paano sila tumira ng Cebu sa likuran ng University of Cebu, Lapu-Lapu Mandawi Campus, dahil meron doong inuman at doon minsan sila ay tumitira ng drugs. At bago pumasok sa university, yung iba lasing, pero marunong lang sila magdala, hindi halata ng gwardya. May dala pang isang bote ng long neck, dala-dala sa loob ng classroom. Pero mga kapatid, I have seen when the gospel came to their hearts, dahil tayo ay carrier ng divine nature ni God, ang gospel ni Lord ay powerful. Lalo na as we carry the gospel by the power of the Holy Spirit, great transformation. First will happen in our lives, and then will happen also in the lives of others. Palakpakan natin ang ating Panginoon dahil ang kanyang gospel ay powerful. The divine life within us empowers us to manifest God's character in this world. Noong time na yun, as I teach in University of Cebu, ang sabi ng mga estudyante sa akin, Sir, bakit palagi kayong nakangiti? Ang ibang teacher namin, palagi nakasimangot, palagi galit, at palagi kami pinagsasalitaan ng masasakit na salita, at sinasabihan kami, mga bobo kayo. Hindi ko kayo ipapasa, ibabagsak ko kayo. Pero sa inyong subject, palagi kayong nakangiti at palagi ko kami in-encourage na I'm here to help you, not to fail you. I'm here to be of support to you. Bakit po kayo ganon? Ang sabi ko sa kanila, it is because I have Jesus in my heart. It is because I have God in my heart. And I have the reason to smile because God is in control of everything. And because Jesus is in my heart, Jesus loves you. Jesus cares for you. Kaya dami kong mga estudyante na kilala sa Panginoon. Dami kong mga estudyante na born again. Ang isa sa estudyante ko kasama namin ngayon din sa Hong Kong. Andun siya sa Central. At yung iba nasa iba't ibang bahagi na ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, nag-preach din ng gospel. At yung iba ay ready na rin. Yung iba pumunta ng Israel at sumabak doon kahit may giyera. At sa ibang mga lugar pa. Mga kapatid, tunay na ang bawat isa sa atin ang nais ni Lord gamitin tayo na carrier ng gospel, at the same time carrier ng kanyang divine nature dahil si Lord Jesus na sa atin at ang character ni Lord ang makikita sa atin. Hindi na tayo ay huwag na natin ipaglaban yung talagang ganito ako eh. Dapat tanggapin niyo ako na ganito ako. Mga kapatid, drama lang yon sa pelikula. Ang totoo, ang sinasabi ng Bible, ang character ni Lord Jesus ang dapat yakapin natin. Na ganito talaga ako because Jesus is in me. Kaya ganito ako magsalita because Jesus is in me. Amen? Alam pa natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Christianity is not about trying harder.
It's about living in union with Christ. Kaya don't try hard na magpakabait. Nakakapagod pag nag-try ka magpakabait. Magpapakabait na ako ngayon. Nakakahiya naman sa mga kapatira ng sungit-sungit ko. Don't try hard. Just surrender to God every day. Let the Lord Jesus take over every day. And just be alive in Christ. Just be alive in Christ. And as you live every day in the Lord Jesus Christ, in Christ Jesus, you will manifest the very character of the Lord. Because God's intent for humanity is for us to be just like Him. Dahil originally, create tayo in the image and likeness of God. Genesis 1:26. Kaya lang ang problem na distort tayo because of sin. Ang ating imahe na distorted. But through Christ Jesus, restored na tayo. Because Jesus is in our hearts, we are katulad ng name ng ministry ito, alive in Christ. Kaya kung nabubuhay man tayo, we are alive in Christ Jesus. Kaya sabi ni Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 4, basahin natin. Ready? 1, 2, 3, go. By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Mga kapatid, in Christ Jesus, tayo ay may bahagi sa nature ni Lord Jesus Christ. Kaya meron na tayong kakayahan na kahit maraming problema, pwedeng umismile because Jesus is alive in our hearts. Amen? Kahit problematic sa trabaho, kaya pa rin magsaya at kayang lumundag, mag-praise and worship ng todo-todo, katulad ng ginawa natin sa lugar na to. Ang ating worship leader, umapoy, talagang, hallelujah! Punat na lang, mag-take off, praise God, at talagang maa-alive talagang bawat isa to praise the Lord. It is because we are partakers of God's divine nature. Hindi tayo dapat mag-flow sa kalungkutan ng mundo. Though something happened here in Hong Kong, maraming mga kababayan tayo maaaring naapektuhan at sa lugar na to, pero idulog natin sa Panginoon sila. And after that, mga kapatid, let us rejoice. God is in control. He is the King, the Lord over Hong Kong, and He is alive in our lives. Amen? And because we are partakers of God's divine nature, number one, as the Father has sent me, ang sabi ni Lord, I am sending you. Meron tayong divine mission. Now, okay, narito a few years ago, ang nilagay ni Lord sa heart ko while interceding na ang mga domestic helper dito sa Hong Kong, ang plan ni Lord ay maging mga divine helpers. From DH na the domestic helper to divine helpers. Na pagpunta niyo sa inyong workplace, you will begin to pray for your employer and for the entire family. And the Lord will begin to touch them. And the Lord will begin to move in their lives. Jesus was sent by the Father with the authority and love na nag-flow sa Kanya. Ganon din naman tayo, mga kapatid. We are sent by the Lord Jesus Christ with authority and with love. Kaya may authority kayo to pray doon sa inyong workplace. At ang love ni Lord, let it flow, mga kapatid. We are sent by Christ in the same pattern. Kaya naman, mga kapatid, may mission tayo na nag-flow from our union with our Lord Jesus Christ. Every day, as we go to His presence, ang Kanyang life mag-flow. It's not about our effort. Kaya nga, katulad ng kandila, a candle can only shine if ignited by another flame. Pag mayroong ginamit na pangsindi, posporo, masisindihan yung kandilang yon. So with us, we shine only by the fire that Christ's Spirit gives us. Because the Lord is alive in our hearts, meron tayong light na nagsashine. Hindi natin kaya sa sarili. Don't make it your effort because you will be tired. Nakakapagod kung tayo lang. Pero as we just submit and surrender out of the overflow of the presence of the Lord, then we share the gospel. Then we pray. Then we minister. Then we care. Then we love out of the overflow. Kaya every day, let us just keep on receiving the love of the Lord every day. New every morning. Lamentations 3:23. Ang love ni God. At dahil new every morning, receive every morning the love of the Lord. Then let it flow to others. And the more you give,
the more you will receive. Amen? At katulad ng kandila na nasimplihan, tayo ay supposed to be on fire in Christ Jesus. On fire, mga kapatid, but still we remain human. Tao pa rin tayo. Nagugutom, nauuhaw, nababagod, but we are filled with the divine life. This is what I claim every day. Habang lumalakad ako sa streets ng Israel, alam kong anything can happen anytime there dahil nga sa nangyaring war with Iran na nagngingit-ngit na bansa laban sa Israel. Gusto makaganti dahil grabe ang damage nila during that 12-day war. Pero every day, ito palaging kiniklaim, thank you Lord, I walk in this street, Lord, with your divine life flowing in my life. Kasi minsan sa isang lugar, biglang may terrorist activity at merong mga nagiging biktima ng ligaw na bala, pero with the divine life of the Lord, no fear, because Jesus is alive. And He is greater than whatever circumstance around us. Mga kapatid, participation in divine nature fulfills our purpose. Pag ang nature ni Lord nasa atin na, we will be able to fulfill the purpose kung bakit tayo nabubuhay. Kung bakit kayo narito sa Hong Kong, you are here for a divine mission. Kaya every day, just receive and surrender to God your life, and you will be filled with His divine life. Number 2, mga kapatid, tayo would like to share by the help of God is the divine indwelling. Kung tayo ay partakers of the divine nature, meaning the divine indwelling of God is in us. Yan sabi ni Paul the Apostle, know ye not your temple of the Holy Spirit? The Holy Spirit makes us as temples of God. Meaning, you are a mobile temple. Wherever you go, sa lugar na yun, pwede magkaroon ng worship. Because you are a living temple. We are temples of God. Kaya nga ito ang kiniklaim ko palagi rin at sinishare ko sa mga kapatiran sa Israel dahil may danger sa mga boundaries. Nag-open kami ng gawain sa boundary ng Gaza dahil doon talaga yung major na action. Nagkaroon tayo ng worship service doon, and I told them, every day, just welcome the Holy Spirit, and you are the dwelling place of God. At dahil dwelling place kayo ni God, we can worship God in this place. And as we worship God, God inhabits the praises of His people, then the presence of God will begin to move in this city. At ang enemy hindi na makakapasok, ang attack ng enemy hindi na makakapenetrate. Like a branch, mga kapatid, ang presence of the Lord enables us. Yung branch na nakakonect kay Lord, sa vine kay Lord Jesus, mga kapatid, ang presence ay nagpo-flow. At ang presence ni God enables us to have divine thinking. Ang thinking natin hindi na magiging carnal at worldly. Ang thinking natin hindi na magiging makatao lang. Magiging makalangit na ang thinking natin. Pati acting natin magiging makalangit na. Magbabago tayo. Kaya nga ang Great Commission, it leads to great transformation. Mababago at mababago tayo. Basta lang ang Lord na sa atin, mga kapatid. At ang ating buhay ay gagawing habitat ni Lord. He inhabits, not only visits. Pag may worship service katulad nito, ang sarap ng pakiramdam. Parang ayaw nang umuwi. Pero mga kapatid, umuwi kayo with the presence of God. Dahil si Lord hindi lamang nagbi-visit sa inyo, gusto ni Lord mag-inhabit sa buhay ng bawat isa. Pagtulog nyo mamaya, in the presence of God. Paggising nyo, in the presence of God. Pagtrabaho nyo, in the presence of God. He inhabits our lives. Ang sarap magtrabaho na si Lord ang kasama. I was working before in an office sa Forest Bank, nung ang Forest Bank ay buhay pa. Habang kayo nagtatrabaho, I have been experiencing the presence of God. I work with God. I always pray while working. 3 o'clock pa lang in the afternoon, tapos na ang trabaho ko. Yung mga kasamahan ko, nagmumura pa sila dahil galit na galit. Hindi pa sila tapos hanggang alas 5. Sabi nila sa akin, Carlos, ano ba ang sikreto mo? Bakit alas 3 pa lang, pabasa-basa ka na lang ng Bible mo at pakanta-kanta ka na lang. Kami, hirap na hirap pa. Tapusin ang aming trabaho. Dahil mga CPA kami noon doon sa isang office. Lahat kami nag-audit sa iba't ibang branches ng Forest Bank sa Metro Manila. At yung aking branch sa Grace the Lord, tapos na kaagad. Balansi kaagad, binabalansi everyday.
Pero yung iba hindi mabalanse, kaya napapamura pa sila. Yung pala, inoobserbahan ako ng aming manager kung ano ang attitude ko sa work. Ang sabi ng manager ko, nagpaalam na ako na, "Sir, ako ko'y magre-resign na, tinatawag ako ni Lord sa full-time ministry. I will go and preach the gospel." Ang sabi ng aming manager, "Alam ko." Nagulat ako nung sabi niya, "Alam ko." Paano niyo po nalaman? Kasi everyday, inoobserbahan kita. Ibang-iba ka sa lahat. Yung iba nagmumura. Ikaw, pa-smile-smile ka lang, kumakanta-kanta ka lang, at alas 3, nagbabasa ka na ng Bible mo. Dahil tapos na ang trabaho mo. Alam ko, one day, hindi ka magtatagal dito, magpapaalam ka. Dahil nabalitaan ko, may Bible study kayo dito, preach ka ng preach, pray ka ng pray, napansin ko rin, pinapipray mo yung mga ka-opisina mo, alam ko, hindi ka magtatagal dito. Kaya, hindi na ako nagugulat. Sige, ipagpatuloy mo yan. Dahil alam ko, marami kang matatouch na lives. Mga kapatid, God inhabits, not only visits. Pag inalaw natin, Lord, come and dwell in my life. Just live in my life, we will experience it. Pati sa trabaho, sasabahan tayo ni Lord. Kaya yung trabaho nyo na minsan, kayo ay nabubuklod na, ang presence ni Lord, i-welcome niyo. At kahit kayo'y naglalaba, yung labahan nyo, daanin nyo sa pagpupuri at pagsamba. Every praise to our God. Kaya habang naglalaba, kung washing machine man, at mas lalo na makakasayaw pa kayo, kunin nyo pa ang tamburin nyo at sayawan nyo. Hallelujah. At pag nagsampay na, worship time na. Worship time. Dahil nagsasampay na, diretso worship. Ang sarap-sarap mag-work na si Lord ang kasama. Pero kung nag-work ka, masama ang loob mo, sa mahal mo sa buhay sa Pilipinas, ako na lang palagi, hingi na naman sila ng pera, sobra, akala nila na ano. Kaya masama ang loob nyo, lalong bibigat ang trabaho nyo. Daanin nyo sa pagpupurit, pagsamba sa Panginoon, and God inhabits the praises of His people. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, God became man so that man might become partakers of God's nature. Si Lord Jesus nagkatawang tao, kaya may Pasko. Pasko na kayo. Nagkatawang tao ang ating Panginoon Jesus. Para ano? Para tayong lahat ay maging partaker ng nature ni God. Kaya pagbalik nyo sa trabaho, hindi na kayo ordinary na manggagawa. Kayo ay partaker ng nature ni God. Makalamit kayo na manggagawa. Kaya habang nagtrabaho, hallelujah, hallelujah. Ano ba kasunod man? To the Lord God Almighty to reign. Mga kapatid, daanin nyo lahat sa inyong communion with God. At pag yun ang ating attitude everyday, ang sarap mabuhay sa mundong ito. Pagising ng umaga, makakanta mo yung kay ganda ng umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Pero kung wala si Jesus, ang pangit ng mundo. Pagtingin mo sa salamin, tingin mo rin ang pangit ng sarili mo. Pero pag si Lord ang kasama, pagtingin mo sa salamin, hallelujah, Jesus is alive. Lalo kang gumaganda because we live by faith, not by sight. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Live not from limitation, but from your divine position in Christ. Huwag tayong mamuhay sa limitasyon ng ating buhay. Ganito lang ako eh. Kawawa naman ako. Hindi ako katulad nila. Sila may mga talento. Buti sila nakakasayaw. Buti sila nakakanta. Ako, wala. Mga kapatid, huwag kang mamuhay sa iyong limitasyon. Doon ka sa position mo in Christ. Because you have Jesus in your heart, you can do all things through Christ who strengthens you. Lahat kaya mong gawin. One day, magagawa mo na yung hindi mo kaya. Kung ang boses mo ngayon, gumaganon sa ibang direksyon, in Christ Jesus, tutuwid din yan. Basta ang awitin mo para kay Lord. Kung ang pagsayaw mo ay nagbabanggaan ng mga paa mo, in Christ Jesus, hallelujah, magiging graceful dancer ka rin by God's grace. Kaya position in Christ Jesus. Dati hindi naman ako marunong magsalita. Pag ako'y humaharap sa mga tao,
nanginginig na ang aking tuhod, nanginginig na ang aking tiyan, nanginginig ang aking dibdib, nanginginig ang aking ulo, at ako'y kinakabahan. Hindi ko kaya magsalita in front of people. Pero ngayon, sa biyaya ng Panginoon, because of the divine nature of the Lord, pag binigyan ako ng microphone, hindi ko bibitawan. Don't worry, hindi ako magtatagal dito. Yon ay sa Israel. Kahit whole day na gawain, tuloy-tuloy sa biyaya ni Lord, basta si Lord ay nasa atin. We can do all things through Christ who strengthens us. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Last point, mga kapatid, the divine union. Hindi lamang, mga kapatid, na tayo ay merong divine indwelling, na parang tayo lang ay box na si Lord andyan nakatira. Pero ang nais talaga ni Lord, relationship. Divine union. Meron tayong loving relationship with our God. Kaya ang the best na i-post sa Facebook ninyo ay in a relationship with Christ. Kaya in a relationship, pag yung relationship with people, maaaring pagdating ng time, no more in a relationship. No forever. Mga kapatid, yan sa mundo. Pero in Christ Jesus, ang nais ni Lord, in a relationship tayo. And being in Christ means His life flows in us. Yan ang nais ni Lord na union. Every day, His life flows in us. Ang kanyang life ang dumadaloy sa atin. Kaya nga dapat tayo ay masaya every day. Na ako'y nauwi sa aking bayang Sinilangan, na-meet ko yung ilang classmates ko. Nung makita ko, abay, parang lolo na. Sabi sa akin nung kaklase kong yun, bakit hindi ka tumatanda? Ako ang tanda-tanda ko na, puro puti na lahat ang buhok ko, at wala, ugod-ugod na ako. Sabi ko sa kanya, in Christ Jesus. Because I serve God, and I live in Israel, I experience God every day. His life flows in my life. Surrender mo na kay Lord lahat ng problema. Problematic ang dating niya eh. Parang Biyernes Santo ang kanyang mukha. Kaya ako'y naka-smile. Inggit na inggit siya, nakaka-inggit ka naman. Parang hindi ka tumatanda. Parang ang tindig mo. Ano pa rin? Ako wala. Nakakubang-kuba na. Sabi ko, just surrender everything to God. Be in a relationship with the Lord at ang buhay mo magbabago in Christ's presence. Katulad na mention ko, like a branch na connected sa vine, walang iba kundi ang ating Lord Jesus. Then we will just bear fruit and bear fruit by the grace of God. I don't struggle in Israel to share the gospel. Pag meron ko nasira na somebody, yung somebody na nasira, mag-i-invite yun. Pastor, pwede rin ba ito ay i-join sa ating cell group? Okay. Sige, pa-join mo. Ito, pwede rin ba i-invite? Pwede. Invite pa more. Isama pa more. Dahil yun ang nais ni Lord. Connect lang tayo sa Panginoon and we will just bear fruit by the grace of God. At maging sa work nyo, don't struggle. Work lang kayo, basta na kay Lord. God will bless you. God will support you. Nung nag-teach ako sa University of Cebu, gusto ko lang magturo para maka-evangelize at maka-disciple. Pero nagtuturo na ako, pinumot ako ng pinumot. Ginawa ako ang head ng accountancy. At nung ako ay kanilang kino-groom na nila ako na maging dean. Doon ako napaatras. Pag naging dean ako, matatali na ako dito sa opisina. Ang aking heart is to go Kaya ako ay piniprepare na nila maging dean, doon na ako umatras ng konti, hindi ko yan tatanggapin. Dahil ako'y magta-travel, ako'y pumunta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi ko magagawa ang aking work. Mga kapatid, basta lang na kay Lord tayo, hindi tayo mag-i-struggle. The Lord will just back us up. Pag ang backer natin si God, ay divine na backer. All things are possible. Kalakpakan natin ang ating Panginoon. And our divine union with the Lord will enable us to be dead to self. At pag dead tayo sa self, hindi na tayo madaling ma-offend. Hindi na tayo madaling masaktan. Madaling masaktan minsan, pag hindi nakamayan ni Pastor, doktoran ni Pastor. Bakit kaya? Mga kapatid, ang bawat isa, pag crucified with Christ, dahil naka-union with the Lord, ang ating buhay, hindi na tayo. Si Lord ang nabubuhay sa atin. Pag si Lord ang nabubuhay sa atin, si Lord hindi madaling masaktan. Siya ay diduraan sa mukha, siya ay sinuntok sa mukha, siya ay hinagupit, siya ay kinurunahan ng tinik. May tinik pa ako nung kinurunan sa kanya. Doon nakuha ko doon sa Israel. Talagang yun, yung tree of thorns. Ang pangalan niya, puro thorns talaga yung tree na yun. At kinusify siya. Pero nung nasa cross na, anong sinabi niya, Father, forgive them. Ganyan si Lord.
Kaya kung si Lord na nabubuhay sa atin, sabihan mo ang iyong katabi, patawarin mo na. Ang sino man dapat patawarin. Kasi si Lord nagpatawad. Father, forgive them, for they do not know. Kaya forgive, madali nang gawin pag si Lord ang nabubuhay sa atin. Hindi tayo. Kung tayo ay ang hirap magpatawad, pero pag si Lord ang nabubuhay, kayang magpatawad. At ang sarap mabuhay na walang sama ng loob ni kanino man. Amen? The Christian life is the life of God in the soul of man. Yan ang sabi ni John Wesley. Isang sermon ng mindfully ginamit niya. Mga kapatid, ang Christian life daw, ito ay life of God in the soul of man. Ano yung soul? Yan yung intellect. Ibig sabihin, ang life ni God nasa iyong kaisipan. Ang soul, yan ang ating feelings. Meaning, ang life ni God nasa ating feelings. Ang soul, yan ang ating emotion. Meaning, ang life ni God nasa ating emotion. Kaya pag nag-emote tayo, ay hindi na yung kahapon lamang. Nag-drama. Pero pag nag-emote tayo, life of God. Ibang emote na. Ang emote na natin ay waymaker, miracle worker. Hallelujah. May sakit yung aking kaibigan. Humanda ka. Inilegals kita in Jesus' name. Yan na ang life na dumadaloy sa atin. At kung meron man kailangan nating tulungan, habang tayo, pagpunta natin punong-puno ng compassion. At hindi tayo kasama sa nakikidrama. Oo nga, no, kawawa naman tayo, ganito talaga tayo, nagtatrabaho sa abroad, hindi nila naiintindihan. Kaya sama-sama na lang tayo, sige mag-inuman tayo, wala na. Disgrasya na. Kaya naman, ang the best, ang life ni Lord, ang ating i-welcome. Dahil pag nag-emote tayo, hindi drama sa mundo, pero dramatic encounter with God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And as I close, mga kapatid, for us to be divine, living as partakers, number one, abide in the Word of God. Kaya naman, ang preaching sa lugar na to, pinapahalagahan, because we need the Word of God, but read your Bible every day. Read your Bible every day. And also yield to the Spirit of God. Pasakop tayo sa banal na Espiritu at ang Holy Spirit ang mag-lead, mag-guide sa atin. Be Spirit-led. Be Spirit-moved. And be Spirit-empowered. And lastly, serve as Christ ambassadors. Tayo ay maglingkod na ambassador ng ating Panginoon Jesus. Ang ambassador, siya ang representative. Meaning, ang dating niya ay katulad ng nagpadala sa kanya. Ang ambassador dito sa China naman, from the Philippines, ay nire-represent niya ang presidente. Kaya ang kanyang kilos at galaw, katulad ng presidente. Ganon din naman, ang ambassador sa Israel, na galing Pilipinas, kilos presidente siya doon sa Israel. Tayo, ambassador ni Lord Jesus. Kilos Lord Jesus tayo dito sa mundong ito. Kayo sa inyong workplace, kilos Jesus. We represent the Lord. At ganoon din naman, ang ambassador is spokesperson na nagpadala sa kanya. Tayo is spokesperson of Jesus. You cannot be silent if you are an ambassador. You have to speak. Jesus loves you. Jesus cares. Jesus is in control. He is the one who can solve your problem. Yan ang ating role, mga kapatid. You are sent as a reflection of the divine character. The world sees God through your transformed life. Ang mundo makikita, ibang-iba ka na talaga. Dahil si Lord ay nasa sa iyo. Indeed, we are channels of heaven on earth. Daluyan tayo ng langit dito sa lupa as partakers of divine nature. Let's all stand and let's pray. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you for your words. Thank you that you are alive in our hearts. Thank you that you are alive in our lives. Thank you, God, that you are here in this place. And your words, God, are now being planted in the hearts of your people. Thank you, Lord, Holy Spirit, that your nature is now being imparted to every heart, to everyone. Thank you, Jesus.
Shall we just lift our hands towards heaven? And everybody say, Lord Jesus, thank you so much that you died on the cross, carried all my sins, carried all my problems, carried all my pains, and washed them away by your blood that you shed. Thank you, Lord Jesus, that now you are in control of my heart and my life. Whatever sins you can see in my whole being, forgive me, Lord. Cleanse me, purify me from the top of my head and to the soles of my feet. And right now, Lord, come and take over in my heart and in my life. Let your presence dwell in my heart and in my whole being, starting today. Let me receive, Lord, your divine nature. Let me receive the impartation of what is in your heart. Come, Lord Jesus. Let your kingdom come. Let your will be done in my life as it is in heaven. Starting today, I surrender my whole life to you. Come, Lord, take over and take full control. I worship you. I adore you. I glorify you. And starting today, I just receive my mission to go in your behalf by the power of your Holy Spirit, that I may manifest your presence wherever I go, wherever I am. Whatever I do, your presence would flow in my life. Use me, God, for your glory and honor alone. Use me, Lord, to represent you, that people may see you in my life. At gamitin mo rin po ako na magsalita ng iyong katotohanan na magpapalaya sa bawat isa. Salamat, Panginoon, that I am the temple of the Holy Spirit, which today I recognize dwelling in my life. Thank you, Lord. I give you honor. I give you glory. I give you adoration. Father, now you can see these people who are here, and you can see even their problems. I pray that you will just touch them. I pray that you will just minister to them. I pray that you will embrace them, oh God, with your love. Lord, remove any burden, anything, Lord, that bothers their mind, anything, Lord, God, that hurts their hearts. In the name of Jesus, set them free from all struggles. Set them free from all the works of the enemy. Set them free from all strongholds in the name of Jesus. And let, oh God, your touch be upon everyone. Let your touch be upon everyone. Touch, 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 touch everyone, God, in the name of Jesus. And by the power of the Holy Spirit, give them the very life and the very character that flows from your throne in the name of Jesus. And by the power of the Holy Spirit, hallelujah, God, let your life flow, let your life flow, let your life flow, and let us all be partakers of your divine nature. Set us all on fire by the power of the Holy Spirit, and let us all go with you, God, in Jesus' name, with boldness that comes from you. And starting today, God, cause them to just enjoy every day your presence, living in your presence every day. Hallelujah. Thank you, Father. Even bless, oh God, this church. Bless Pastor Ron, Pastor Robin, and bless, oh God, Pastor Ronald and the family. Bless, oh God, all the pastors who are here. Bless all the leaders, God. Bless this ministry, and let, oh God, your divine purpose of this ministry here in Hong Kong, Lord, go into acceleration with a divine shift, oh God, with
higher, and higher move, oh God, of your glory and of your presence. Thank you, Father. Thank you for using them in the past, and thank you that you will use them more and more and more until rapture, Lord God. You will use them mightily for your glory and honor alone. Thank you, Father. Unto you alone we give all the praise, glory, and honor. In Jesus' name this we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Grabe, no? Sino pong pinagpala po sa mga ito sa mensahe na salita ng Panginoon? We are the divine partakers of God's nature. Amen? Tayo po ay mahihain ngayon, hindi na. Amen? Hallelujah! Dahil po ang Panginoon, Espiritu ng Panginoon ay nasa atin. Salamat po, Pastor Carlos, sa mensahe po ng Panginoon na amin pong natanggap sa mga ito at nawa po na ito po ay may tanim po sa ating pong mga puso. At kami din po ay magkapaalam po sa ating pong mga viewers po, listeners online po, ng Alive in Christ, sa Sunday service. At marami po salamat sa inyo po pagsama, pagsubaybay, at panunod po natin po ang gawain sa Alive in Christ, One Child. God bless po sa lahat po. Amen. Hallelujah. Siguro po bago po lahat po ay nais ko lang din po na mag-share lang po ng bahagya.